What is up mga kapakals? So yun, diretso na tayo. Meron tayong konting tutorial ngayon, no? I-share natin sa ating mga tropa dyan na mga kung napapansin nyo mga pala, dito tayo sa ating Gcash, no? Yun, may balance tayong 203.23. So dito tayo sa Gcash ngayon kasi nga meron tayong i-share sa mga tropa nating mga madalas, no, sa mga kasama nating mga Grab rider na naipitan ng Gcash to GrabPay, nagta-transfer sa kanilang Gcash to GrabPay tapos hindi nag-send ng voucher code, no, doon sa number na naka-registered sa inyong Gcash. So mabilis lang, napakabilis lang noon. Sundan nyo lang yung tutorial natin. So itong ano na to, itong tutorial natin, hindi lang to pang Grab. Kumbaga applicable to sa lahat ng mga basta nagka-problema kayo from Gcash to your other wallet o kaya sa mga bank accounts. So ito lang ang gagawin. Napakabilis lang, okay? So sundan nyo lang to. So napapansin nyo na sa Gcash tayo. Punta tayo dito, ito sa baba. Sa left side, sa right side, down pala. Sa pinakababa sa kanan. Profile. Napakabilis lang. So bilisan lang natin para hindi tayo ng oras, mahaba ng oras. Scroll down lang, scroll down sa pinakababa. Dito tayo sa help. Pindutin mo ng help. Okay. Yan, dadalhin kayo dyan and then scroll down mo lang ulit. Diba? So yun, basa-basahin nyo lang din dyan para makibisado nyo pag hindi nyo pa makibisado dyan. Scroll down. Then dito sa baba, kung napapansin nyo, ito yung mga previews ko ng mga transactions ng mga nakaraan. Kasi na ilang beses na rin ako naipitan, mga 5 times na ata. So makikita yan dyan, yung mga email ni Grab sa atin. Yung message nila sa inyo. Ay, ni Grab ni Gcash. Punta tayo dito sa ask for help. Okay, so kung ano mang problema, punta lang yun dito sa ask for help. Diyan, tapos dalhin kayo dito sa submit a ticket, di ba? Pagdating dyan sa submit a ticket, yun, siyempre basa-basa mo na kayo dyan para may idea din kayo. And then, pero dito tayo mag-fill up talaga. Okay. Gcash Help Center. Okay, submit a request. Okay, so ito lang, fill upan lang natin to. So, before pala guys, before kayo pupunta rito sa Gcash, dito sa fill up na to, sa part na to, siguraduhin nyo muna na, na-screenshot nyo yung transactions na talagang successful na siya, na ibawas na siya doon sa wallet ninyo. Tapos, yung reference number, i-copy nyo na, kasi kailangan dito yun sa baba. Kasama yun sa fill up natin. So yun, ang ilagay nyo yung email address, yung active ninyo na email address kasi dyan i-email si Gcash sa mga replies natin. Dyan niya i-email yung reference number na hindi na-send sa inyo. Kung magkano yung amount ng i-transfer ninyo. Okay, so dito Gcash registered full name. Pangalan ng Gcash ninyo. So ito, yan, mabilis lang naman ito. Nakaset naman yan sa Philippines. So hindi na kailangan natin baguhin. Mobile number. Okay. So, mobile number is yung mobile number na ginagamit ninyo. Na naka-register sa Gcash. Nakalink dyan sa Gcash. So, concern category. Okay. So, dito na tayo. So, gaya ng sinabi ko, lahat applicable to sa lahat ng problema ninyo from Gcash transferred sa other bank or wallets ba. So, ito yung pagpipilian natin. So, ang example ko kasi ngayon is sa GrabPay. Gcash to GrabPay. Halimbawa, di nag-send ng verification or yung verification ba? Yung voucher code. Piliin lang natin dito yung ito. Asa na? Ito. Itong TNV is top up for Grab and cash. Okay. Pag-click natin dyan, may lalabas pagpilian ulit. So, ito, piliin natin. I haven't received the voucher code. Okay. Yan. Tapos, top up partner. Siyempre sa Grab, di ba? Reference number, yan ang sinasabi ko, dapat nakaka-copy na kayo nung sa reference number nyo. Kasi ipipaste nyo lang to dito, guys, Yan, ipipaste nyo lang dyan. So, sample lang naman to. Pero lagi ko nang ginagawa to, napakabilis lang.
amount ng ano ninyo, i-transfer. Ilagay nyo dito. And then date of transaction. Okay. So, yan. How did you pay? So, siyempre, GCash balance ang ating i-select. So, depende sa ano ninyo, di ba? Sa source app, ano ninyo. Kung ano yung paraan ninyo doon sa transfer ninyo. Okay, so, GCash balance. And then, doon, dito naman yung pinaka-details. Kumbaga, gagawa lang kayo ng ano, explain nyo lang yung nangyari. So, ang ginagawa ko dito is English yung ano ko. Di ko lang sure kung siguro pwede naman ng Tagalog. Pero di ko pa natry ng Tagalog eh. English po yung explanation ko dito kung anong nangyari. Di ko na itatype ha. Pero madali lang naman. Like ano lang naman. Yung ginagawa ko dyan is sasabihin ko lang na I transferred from my GCash wallet. Amount. Kung magkano. Amount 1,000 pesos. To GrabPay. Tapos, I didn't receive the voucher code. Yan, napakabilis lang mga paps. Tapos, dito sa baba yun sasabi ko, screenshot natin yung transactions. So, yun, dito natin ilagay. Okay, so pagkatapos yan, yun lang, napakabilis lang, submit na natin. Then pagka-submit na, so yun, tapos na. Isi-check nyo palagi yung email ninyo kasi mag-email si Grab si ano doon si GCash. Mag-email si GCash doon. Tsaka doon yun i-send yung reference number. Tsaka syempre doon ikaka-copy na lang natin tapos ipe-paste na lang din, 'di ba? So, yun lang, ganun lang kabilis. Napakabilis lang dyan guys, 5 minutes lang na ibalik na kasi active naman si GCash. Hindi ko pa na-try na matatagalan dyan, napakabilis lang. So, marami kasi nagtatanong anong gagawin kasi nga hindi nga daw yung iba nag-transfer ng 2,000, 3,000 tapos hindi nag-send ng voucher code sa number. So, di ba? Hassle din yon. Kung wala ka mga idea, siyempre mapakamot ka, okay? So, yun na, kaya na sinabi ko guys, applicable to sa lahat ng problem about GCash, okay? So, yun lang guys, at siyempre kung nakatulong ang video na to, mag-subscribe ka naman. Yun lang guys, ingat, RS, okay? So, maraming salamat.